Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksa na ipaglilingkod sa inyo ni Brother Eli Soriano ay ang tungkol sa mga ngaral na ipinapangaral si Jesucristo. Halina at atin ang pakinggan. Nakita niyo yung nakaraan, yung mga palatandaan, magpapatutuo sa atin kung isang mangangaral ay talagang sa Diyos. Pag sinabi pong mangangaral na sa Diyos, yung nagsasabi ng totoo, yung hindi nandadaya, hindi nagsasalita para sa kanyang sarili. Gaya nung sabi ni San Pablo sa ikalawang Korinto 4:5, na ang wika niya roon, hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At gaya ang wika ng mula sa Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Sa ikalawang Korinto 2:17 naman. Ayun. Kaya nga, ang sabi roon ni San Pablo, hindi nila ipinangangaral yung kanilang sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Sa 2:17, nagsasalita kami para kay Kristo. Ngayon mapapansin po ninyo, yung mangangaral, yung kanyang sarili, maliit na bahagi lang ng pagpapahayag ng kaligtasan. Wala sa kanya ang sentro ng pagtuturo. Hindi nila ipinangangaral ang kanilang mga sarili. Ang ipinangangaral nila, si Kristo Jesus na Panginoon. Kaya lang nakakalungkot na masaksihan sa ating panahon. Bagaman sinasabi yung Kristo ng halos lahat ng mangaral, pero yung aral na daladala ng Kristo, hindi nila ipinagtatapat yun. At masasaksihan nyo ngayong gabi ang isa sa mga aral na itinatago ng mga mangangaral na nagsasabing sila'y kay Kristo at sa Diyos. Ngayong gabi po ang ating bubuksan, karugtong pa rin ng ating pinag-aaralan ukol sa mangangaral. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, yung mga ipinagbabawal ni Kristo sa mangangaral. Ano ang mga bawal ni Kristo? Para makita nyo kung dito sa Pilipinas, mayroon na ngang mangangaral na nagtuturo ng bagay na katotohanan. Makita nyo yung mga bagay na dapat iwasan ng mangangaral dahil bawal ito ng Diyos. Aalamin po natin sa Biblia, ano-ano yung mga kabawalan ng Diyos sa isang mangangaral na sa Diyos. Lagi pong ganun ang ating isipin. Ang ating pinag-uusapan yung mangangaral na sa Diyos. Ano ang mga ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang mga mangangaral? Para mapagkumpara natin yung mangangaral na sa Diyos talaga at saka yung mangangaral na hindi naman sa Diyos. Maaari nagpapakunwari lang na sa Diyos. Sapagkat yun ang sinasabi dito sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 11, versikulo 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang sabi po ni San Pablo, meron natin maiiwasan na mga gayon tawan wika, mga bulaang apostol, mga sinungaling na apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka ang wika ni San Pablo sapagkat
Si Satanas man, yung puno ng kasinungalingan, nagpapakunwari rin siyang anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay. Sa kanyang mga ministro naman, na magpakunwari na waring mga ministro ng katwiran. Kaya hindi tayo dapat kasi siguro, basta mangangaral, may dalang Biblia, naka-Amerikana, magandang umumpas, mahusay magsalita, marunong na English, dadalhin na tayo sa Diyos. Tiyak na tiyak pong merong nakakalat sa ating paligid, mga mangangaral ng demonyo, mga ministro ni Satanas, mga bulaang apostol, mga sinungaling na manggagawa. Ating aalamin ngayon, ano ang mga ipinagbabawal ng Diyos sa isang mangangaral na sa Diyos para makita natin kung sinong mangaral ang dapat natin layuan at kung sinong mangaral naman ang dapat nating samahan ayon sa Biblia. Yan po ang ating iisa-isahin. Umpisahan na po natin ito. Meron ba talagang mga kabawalan ng Diyos sa mangangaral? O baka ang mangangaral exempted? Kagaya nung pinaniniwalaan ng iba, pag mangangaral exempted sa batas, meron ba talagang bawal ang Diyos sa mga mangangaral? Ito po sa isang talata ng mga taga-Roma, sa Kapitulo 2, ganito ang ating mababasa sa talata. At nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag. Nagkakatiwala ka ang wika na ikaw ay taga-akay ng mga bulag. Ilaw ng mga nasa kadiliman. Tagasaway sa mga bata o sa mga di nakakaalam. Guro ng mga bata na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Meron ng mga mangaral, dahilan para yung pangalan ng Diyos malait ng mga hindi sumasampalataya. Ikaw ang wika na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabi sa tao na huwag mangangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag magnanakaw, nagnanakaw ka. Ang ninanakawan mo pa yung templo, ang sabi sa Biblia. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sabi ng Diyos sa mga nagsasabing sila raw ay mangaral, sa pagsuway mo sa kautusan, niwawalang puri mo ang Diyos. At dahil sa iyo'y nalalait ng mga hintil ang pangalan ng Diyos. Biro mo, nakakahindik maisip, dahil doon sa mga ngaral na kunwari sa Diyos, siya pa nagiging dahil para yung pangalan ng Diyos laitin ng mga tao. Ha? Para pa yung mga taong hindi sumasampalataya, lalong magduda sa Diyos. Bunga nung mga ngaral na hindi tinuturuan ang kanyang sarili. Walang disiplina sa kanyang sarili. Kaya dito sa Biblia, mababasa nyo, ang Diyos may talagang disiplina sa mga ngaral. May mga kabawalan na dapat sundin ng mga ngaral. Kasi kung sasabihin mo sa tao, huwag kang mangangalunya, ikaw naman ay nangangalunya. Huwag kang magnanakaw, ikaw naman ay nagnanakaw. Di nawawalang puri tuloy ang Diyos. Ibig sabihin, may bawal talaga sa mga ngaral, mga kapatid. Hindi makakaiwas ang mga ngaral. Hindi naman tayo kagaya ng mga lawmakers dito sa lupa.
Dito sa lupa ho, yung mga kongresista, mga senador, mga lawmakers, kuminsan sila nga ang lawbreakers eh. Sila nga ang lumalabag mismo doon sa batas na kanilang ginawa. Hindi naman sila natatakot labagin yun dahil kayang-kaya nilang paikot-ikutin ng mga tao. Pero sa Biblia po, ang gumawa ng batas ang Diyos. Kaya ikaw na tagapagturo ng batas, dapat mong igalang yung batas ng Diyos. Hindi natin dapat nakapitalin ko mukhang mangangaral, ikaw ay libre na sa pagsunod. Kahit ano gusto mong gawin, gagawin mo na. Hindi po. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ganong mangaral. Ang totoo, nakakasuklam sa Diyos yun eh. Sila pa nga ang nagiging dahil para yung pangalan ng Diyos madamay na nilalait ng mga tao. Halimbawa, nangalon niya yung pastor, nirape yung kanyang miyembro, o minumura ngayon yung pastor. Pati yung pangalan ng Diyos nadadamay. Meron pa tayong patutuo dyan. Pakinggan niyo dito sa 2 Pedro. Kapitulo 2 at versikulo 1 hanggang 2. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon, na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Sabi ng Biblia, maraming maloloko yung mga demonyo na yan. Yung mga mangaral na yan. Marami ang wikang magsisisunod sa kanilang gawang mahahalay. Sabi nga sa akin ni kapatid na Maria, na Maria po, isang dating Pentecostal. Kausap ko siya nung isang araw, sarili ng kami guusap. Badili, alam mo, mula ikanong malipat ako sa ating samahan, hindi na ako masaya sa laman. Hindi na raw siya masaya sa laman. Bakit ka ako? Kung masaya man ako, sa espiritu na lang. Sa laman, hindi na. Ba't ka ako? Nung nasa Pentecostal kami, mayroon kaming outing, may mga excursion. Pupunta kami sa beach, sa linggo kami ro, kasama namin yung pastor namin. Mayroong contribution. Kami nagpapakain doon sa pastor, libre siya, pati pamilya niya. Tapos kumikita pa siya dahil sa sasakyan. Ayun, may mga outing, may mga kung ano-ano mga dinadahilan na yung daw prayer, overnight prayer, pupunta ng Baguio, pupunta ng Tagaytay. Ayun. Nung maanibika ako dito sa atin, wala tayong ganon, sabi niya. Ay, wala na akong pasyal-pasyal ngayon, sabi ni kapatid na Maria. Talagang pagka ang tao, doon mo dadalhin mo sa Baguio, mamasyal, magbibits. Masarap sa laman yun eh. Ayun ang sabi ni San Pedro, na marami magsisilitaw mga bulaang propeta. Gaya naman sa inyo, magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Na marami kang magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Kasi pag ang tao inaya mo dun sa kalayawan, madali eh. Habang pinapaluwag mo yung iglesia, lalong maraming tao. Yung iglesia walang disiplina, pwede kang balik-balik, pumunta hindi. Kagaya ng mga iglesia bagong uso ngayon dyan, magrarally, pupunta hindi. Meron pupunta, meron hindi. Walang disiplina, kahit dumating na kahit anong damit, kahit mahala yung damit, kahit anong ginawa, kahit galing sa sabungan, kahit galing sa pangangalo niya, puntahan doon, hihingi ng tawad. Libre, walang disiplina, walang accounting of their members' life. Hindi sinisiyasat ng pastor kung yung mga miyembro niya sumusunod sa batas. Baka yun ay gumagawa na ng kalokohan.
Walang accounting sila ron. Ang ina-account nila puro pera. Pero para i-account yung mga bunga ng paggawa ng miyembro, wala silang pakialam. Kahit ano pa ginawa mo, basta't nag-iikapu ka, ano pakialam nila sa'yo. Maligtas ka't hindi, basta't ligtas yung ikapu mo. Wala silang pakialam doon. Ayan. Eh, marami silang miyembro. Maluwag eh. Marami kang magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kaya pati yung sa Diyos nadadamay sa katarantaduhan ng mga pastor na loko-loko eh. Mga pastor ng demonyo na nandadaya ng kapwa. Pati yung sa Diyos madadamay. Kaya nga, kailangan sa ating paglilingkod, pagrirelihiyon, matuto tayo mag-distinguish between the preacher of God, sent of God, o yung mangangaral na galing sa demonyo. Ayan. Ano po ang pangunahing palatandaan ng mangangaral na sa demonyo? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ayan. Sabi ni San Pablo, doon sa mga huling panahon ng mga apostol, pagka medyo mawawala na yung mga apostol, meron ikang mga tatalikod sa pananampalataya. Anong gagawin nun? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano yung aral ng mga demonyo? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Ayan, yan ang aral ng mga demonyo. Yung paimbabaw, kunyari banal, kunyari sa Diyos, kunyari gospel, kunyari full gospel, kunyari kay Jesus. Pero nagpapaimbabaw lang, nagsasalita naman ng kasinungalingan. Ang aral hindi totoo sa Diyos. Kasinungalingan, yun ang aral ng demonyo, kasinungalingan eh. Kasinungalingan, pero hindi dinidiretso kasinungalingan. Nagpapaimbabaw, nagpapakunwari. Yung kasinungalingan o kasi ng demonyo, hindi diretsong kasinungalingan yun eh. Yun eh, kasinungalingang nakaayos, naka-camouflage. Na kung titignan mo, parang hindi kasinungalingan. Pero kasinungalingan, kaya lang nakaayos. Nakuha niyo punto ron? Kasinungalingan, pero hindi diretsong makikita mo kasinungalingan, kundi nakabalat kayo yung kasinungalingan. Yun ang aral ng mga demonyo. Yung kasinungalingang nakabalat kayo, mananalangin din. Sino naman na magsasabi yung magtuturo ng panalangin sa demonyo? Di ba? Nananalangin ikaw sa demonyo ba ikaw? Kay Jesus nga ikaw tinatawagan eh. Kinakantahan pa ikaw si Jesus eh. Yun ba mahahalata mong kasinungalingan yun? Pero yung panalangin nila, paimbabaw lang yun. Pinakikita lang sa tao. Kaya nga sa demonyo eh. Kunyari sa Diyos, pero pampakitang tao lang, hindi naman talaga sa Diyos. Ayun. Yan mo ang sinasabi ng Biblia. Kaya iingat tayo. Baka tayo mabiktima niyang ganyang mga mangara. O ngayon, para mahalata mo sila, may palatandaan naman yung sa Diyos at saka yung hindi sa Diyos eh. Ang pinag-aaralan po natin, yung mga palatandaan ng mangaral na sa Diyos nang nakaraan pa natin pagtatanghal. Ngayon, aalamin natin yung combined na ano ba ang bawal. Nakikita mo ito sa mga ngaral ng demonyo, ginagawa nila yon. Sa Diyos, hindi nila ginagawa yon. Ano yung mga bawal? Isa-isahin na po natin. Unang-unang bawal ng Diyos sa isang mangangaral ay ito. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Pagka ho sinasabi yung salitang huwag, hindi ba yung bawal? Conforme kayo pag huwag bawal. Tama o hindi? Huwag bawal. Huwag kang papatay. Bawal ho. Huwag kang mangangalo niya. Hindi ba bawal?
Bawal. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Bawal mo ba o hindi? Kaya pagka sinasabi po sa Biblia yung salitang huwag, tatandaan nyo yun, it's a general rule na pag ginagamit yung salitang huwag, ang kahulugan ay bawal. Ang sabi ho ni Kristo sa mga mangangaral, basa tayo. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayan. Ito bang bawal na ito sinusunod ng mga mangangaral o nilalabag nila ng diretsahan? Ang daing mangangaral na ay yayaman, may sariling helicopter, may jet, ha? Si Jimmy Swaggart may sariling eroplano, ha? Mga mangangaral ngayon, nag-umpisa naman na wala namang masyadong pag-aari. Pagkaraan ng ilang mga taon, meron na sariling imperyo, nakapalasyo na. Ha? Kumikita ng daang milyong dolyar isang taon. Nakalagay na sa bangko, sa mga real estate, ang kanilang pera, mga pag-aari. Natutupad ba nila itong sinasabi ng ito ng ating Panginoon na sabi niya sa mangangaral ho sinabi ito, huwag kayong magtitipon ng mga kayamanan sa lupa. Na do'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Na do'y nanghuhukay at nagnanakaw ang mga magnanakaw. Yan po. Isa sa kabawal-bawalan ni Kristo sa mangangaral, yung magpayaman sa relihiyon. Magtipon ng kayamanan na ang panggagalingan ng resources ay ang relihiyon. Bawal po ng Diyos yan. Hindi ako tutol sa mangangaral na nung mangaral ay mayaman na. O kaya, pinayaman ng Diyos na hindi nagkuha ng pera sa mga miyembro na wala sa Biblia. Hindi ako tutol doon. Pero, pagka ikaw nagpayaman, ginamit mong kasangkapan ng relihiyon, nagturo ka ng mga perang abulian na wala sa Biblia, kagaya ng mga prayer request, na kinukuha niyang mga born again at mga Pentecostal na yan. Prayer request, hingi ng panalangin, nakikiusap na ipanalangin yung miyembro. Tapos bibigyan ng sobre, pag-aabuluyin, papanalangin, prayer request, may pera. Ha? Saan sa Biblia yon? Na ang mga apostole, nung humingi ng panalangin yung mga miyembro, mayroong sobre para kaalinsabay ng prayer request. Hindi ka naman pwedeng manalangin walang yaka kung walang pera. Ha? Saan mo nabasa sa Biblia yung prayer request? Saan sa Biblia yung love offering? Yung miracle seed faith? Asan yun? Ha? Yung pledges, yung covenant partner, saan sa Biblia yun? Sige nga, mga manluluko, kakapal ng pagmumukha ninyo. Mga pastor ng demonyo. Yung mga miyembro naman, nagagalit sa akin. Ay, ikaw pala naman, hindi ka marunong kung sino kagagalitan mo eh. Patunayan mo kung mali ang sinasabi ko kung totoo. Kung totoo, yung pastor mo, ang puntahan mo siyang kagalitan mo. Minoloko mo pala kami, impacto ka. Wala naman pala yung prayer request sa Biblia. Yun ang sabihin mo sa kanya. Ba't ka sa akin magagalit? Buti nga, may nagsasalita ng ganito para matuwid ka. Ay nakasulat sa Biblia kasi, ang pastor, bawal ng Diyos magpayaman sa relihiyon. Kaya pagka ang pastor yumayaman sa relihiyon, tandaan nyo, layasan nyo, hindi kayo maliligtas. Sabi ng Diyos huwag kang magtitipon ng kayamanan sa lupa. O bakit po? Sinabi ng Diyos sa pastor o sa mangangaral na huwag magtitipon ng kayamanan sa lupa. Sapagkat, sa 21, Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay, doon naman doroon ang iyong puso. yan, kung ang kayamanan mo nasa lupa, naririto rin ang puso mo. O ano ngayon ang dahil? Bakit ipinagbawal ng Diyos na ang mangangaral magtipon ng kayamanan sa lupa? Mapupunta kasi yung puso mo at paglingap mo, yung pag-ibig mo at pagmamahal, mapupunta sa kayamanang panlupa. O ano ngayon ang mangyayari? Sa 4. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Kita nyo, hindi ka po pwede ang sino man maglingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Sapagkat kapopuotan niyang isa
at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halagang ikalawa. Ano ibig sabihin? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kita mo, kaya pala ayaw pagtipunin ng kayamanan yung mga ngaral eh. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopootan mo yung isa, iibigin mo yung ikalawa. O kaya'y magtatapat ka dun sa isa at pawawalang halaga mo yung ikalawa. Hindi kayo, sabi sa mga ngaral, hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ayan. Kaya pala ayaw pagtipunin ng kayamanan yung mga ngaral eh. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopootan mo yung isa, iibigin mo yung ikalawa. O kaya'y magtatapat ka dun sa isa at pawawalang halaga mo yung ikalawa. Hindi kayo, sabi sa mga ngaral, hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ayan. Kaya tandaan nyo, yung pastor na mayaman, bobo sa Biblia. Bobo. Ang aral, ligaw. Hindi ka pwedeng maglingkod kayo sa Diyos at sa kayamanan. Alam nyo kung saan matalino yun? Sa pagkakakwartahan, yung mga mayayamang pastor. Alam nila kung paano sila kikita. Biro mo ha, gugupit sila ng yung tatlong pirasong tela. Isang pula, isang puti, at saka isang berde. Pagka ikaw ay may sakit, ipatong mo lang yung pula dun sa sakit. Pag wala kang pera, yung berding damit, ilagay mo lang sa bulsa mo at magkakapera ka na. Yun naman puti, pagka mayroong ikang masamang espiritu, ilagay mo sa noo mo yung puti. Saan mo hinagilap yung mga turo na yan? Nasa Biblia ba yan? Talaga. Bakit mayroong papadala sa yung tatlong puti? May tatlong telang maliliit. Ang liliit lang nun. Wala namang halaga yun eh. Kakaunti lang yun eh. Pero may katumbas na yun, ando na yung covenant partner ka, magpe-pledge ka ng buwan-buwan, pastor. Buwan-buwan, ang kita ko po kasi sa San Miguel 120,000. Ang ikapupo niyan 12,000. Tapos ang offering ko dyan 10,000. Kaya buwan-buwan ho, 22,000 ang papadala ko sa inyo. Pipirmahan mo na. Ayun. Pledge na yun. Partner ka na. Ang swapang ng mga pastor na yun. Wala sa Biblia kasi yun. Saan sa Biblia mo makikita yun? Pero malakas pagkakwartahan talaga yan. Makikita mo naman kung di nga nagkakakwarta yumayaman nung mag-umpisa nga naka-rubber shoes lang After 3 years nakakotse na ng Mercedes Saan ang galing yun? Pati ang asawa tagtag ng alahas ngayon. Nakita ko nga yung asawa ng isang evangelist daw siya Nakita ko yung asawa ng isang evangelist, yung dating rebelde. Aba, lahat ng kamay may singsing, lahat ng daliri. Ang alam ko kasi, ang singsing dito lang no? Siya naman, meron dito, meron pag ito. Dalawang kamay, pareho may singsing. Wala nang mapaglagyan ng ikapo. Kaya katakot-takot na alahas, mga nagbiting alahas dyan. Tapos sila raw sa Diyos. Naaatin mo, sabihin mo sa Diyos, kaya alam mo naman na lolo ka lang. Bawal ng Diyos yung magtipon ng kayamanan sa lupa sila, para yumaman, katakot-takot na pera hinihingi sa miyembro. Wala naman sa Biblia. Saan ka nakakita sa Biblia? Nung magbinyag si Juan at si Cristo, nagpabayad sila. Meron bang bayad ang binyag? Asan mo nakita yung may bayad ang binyag? Yung kasal, may bayad ba? Sagot kayo mga pastor. May bayad ba kasal? Wala. Ba't kayo pag nagkasal may bayad? Pag nagbinyag may bayad? Pagka may masakit may dapit may bayad? Pag natuluyan, lalo lalaki bayad? Mga walang hiya kayo talaga? Mga pastor kayo ng demonyo? Kinalakal niyong masyado yung salita ng Diyos? At ang ginawa niyong relihiyon, hindi relihiyon, pagkakakitaan, negosyo. Kaya ang sabi ni Cristo, doon sa mga ngaral na sa Diyos, sinasabi niya ito sa kanyang mga alagad. Sabi niya, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa.
Kasi, alam mo, yung pera, nakakatukso talaga yan eh. Ha? Because you know the value of money. What money can do, matutukso ka. Kaya, ang mangaral ng Diyos, binawalan agad ni Kristo. Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Dahil hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pagka nagtipon kayo ng kayamanan, kung saan nandun ang kayamanan mo, dun mapupunta ang puso mo. Eh, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya ho, ang isang bawal ni Kristo, ang mangangaral, magtipon ng kayamanan. Pero ito pong bawal na ito ang diretsahang nilalabag ng mga mangangaral ngayon. Mayayaman sila lahat. Aba, yung isa dyan 10 taon lang nakakalipas announcer ng radyo Ngayon, ang capital stock sa securities, 100 milyon. Ha? Isipin mo. Dati, kapareho rin lang natin yan kung kulo-kulo ang ano. O ngayon, mayaman na. Mayamang-mayaman na. O ngayon, pag pinuna mo, sasagot sila kapiraso. Inggit ka lang. Ha? O kung di ka ba naman tanga? Inggit ba si Kristo sa'yo nung sabihin ni Kristo ito? Binabasa ko lang sinabi ni Kristo. Hindi na inggit si Kristo for sure. Hindi na inggit. Itinutuwid niya ang mali. Na ang mangangaral hindi dapat magtipon ng kayamanan sa lupa. Dahil maliligaw ang miyembro sa isang mangaral na ang pera ang kanyang pinapanginoon at tinitipon. Nagtuturo ng wala sa Biblia para lang pumasok ang salapi. O anong ginagawa nilang paraan? Pakinggan nyo sa Jeremias 5:26. Babasa po tayo mga kapatid. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Anong klaseng tao yon? Masamang tao. Anong ginagawa nitong masamang tao ito? Basa. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. At Sila'y naglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. kita nyo, ang ginagawa pala nitong masasamang taong ito, nagbabantay. Pero hindi klase ng pagbabantay para ingatan yung binabantayan. Sila kay nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mamimitag. Naglalagay sila ng silo. Tinanin niyo yung gumagawa ng bitag, ano? Binabantayan niya yung bitag niya. Bakit? Kasi manghuhuli yun yung bitag Hindi ba kagaya nung nagbabantay na yung binabantay niya, para security guard, ano? Binabantay niya yung bangko. Kaya niya binabantayan para wag ma-hold up yung bangko. Ayun. Ito namang mga ito, nagbabantay, sila hold up. Bakit? Nagbabantay sila gaya ng pagbabantay ng mamimitag. Naglalagay sila ng silo, nanghuhuli sila ng mga tao. Oh, marami silang silo. Para makahuli ng tao, marami silang silo. Halimbawa, yung dalaga. Mga kapatid na dalaga, may pulong tayo bukas. Meron tayong dakilang pamamahayan. Magbihis kayo, gandahan ninyo ang itsura ninyo. At doon kayo pumwesto sa harap, pumilera kayo. Para yung mga binata ma-attract. Ayan. Kaya nga ang tawag doon sa binangonan Iglesyang Pampararap. Bakit? Paano iglesyang kanilang mga miyembro kinakapital? Kapital yung miyembro. Ito pa isa. Ang silo nila. Sumanib ka na sa amin. Dito sa atin, malakas tayo sa gobyerno. Hindi tayo pwedeng apihin. At nakahanda tayong pumatay alang-alang sa ating iglesia. Maaakit ka. Dito ka na sa amin. Maganda kapilya natin. Ang lalaki. Mga silo yan. Ito pa isang silo. Sumama ka na sa amin, bibigyan ka ng trabaho ng iglesia. Bakit ka sasama? Dahil bibigyan ka trabaho. Kaya ka ba sumama dahil sa pananampalataya? Hindi. Kaya susunod, matatamnan ka ngayon. Hindi pananampalataya matatanim sa'yo. Espiritu ng kampi-kampi dahil binigyan ka ng trabaho Yan. Yan, mga silo yan. Napakaraming silo. Abunoy na wala sa Biblia. Kagaya nung pagkakakitaan na gagawa ho tayo ng isang malaking kapilya, mga kapatid.
Ang kailangan ho natin 700 million. Ang kailangan natin malaking halaga, 700 million. Kaya ho ang kailangan natin ngayon ay mag-sacrifice offering tayo. Payag ba kayo mga kapatid? Sabi ng mga miyembro, hindi pa nila alam kung ano sasabihin ng pastor. Payag ho kami, sacrifice offering. O sige, lahat ng mga alahas nyo ngayon bubarin ninyo at ito'y sacrifice offering. Huli ka na. Mahihiya ka ngayon magubad ng alahas. Alang-alang sa Panginoon. Ayan. Mga silo yan eh. Maraming silo. Ano nangyayari? Pakinggan nyo sa 5:27 ng Jeremias pa rin. Kung paano ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Yun. Kung yung mga mangaral ng demonyo, kung marai silang silo, nakakapuno ng ibon yung kulungan. Eh gano'n naman ang mga mangaral, marai rin silo, nakakapuno ng kanilang bahay. Ano ang nasa bahay? Puno ng karayaan. Naku, yung pinagdayaan sa miyembro, punong-puno ang bahay niya. Ang daing laman ng kanyang bahay. Galing sa pandaraya sa miyembro. O mga kapatid, baka duda kayo, pasok kayo sa bahay ko. Siyempre, hindi maialis, baka sa'yo isipin din yun eh. Hindi pasok ka sa bahay ko kung anong punong-puno ng bahay ko. Punong-puno rin ang bahay ko eh. Eh kayo na magsabi kung ano na sa bahay ko. Alam niyo naman eh, hanggang kakwarto-kwarto napapasok ng kapatid eh. Eh yung mga demonyong mga ngaral, nakasulat sa Biblia, kung paano ikaw ang mga kulungan na pupuno ng ibon, gayon ang kanilang mga bahay na pupuno ng pandaraya. Galing sa pinanlukuhan sa miyembro. Ano, resulta? Tuloy. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Ano resulta? Ulitin ho natin ang 26 saka natin ituloy. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paano ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Ano ho resulta? Yaman. Mayaman. Talaga. Hindi tumatalbog ang tseke. Hindi ba kagaya ng tseke ko pag hindi napunduhan tatalbog? Bakit? Eh hindi ako mayaman eh. May utang nga ako eh sa bangko. Kaya hindi po pwede ang miyembro rito eh, mailigaw mo eh, kahit siraan mo ko. Alam nila eh. Alam ng miyembro rito, may utang ako eh. Kasama ko pa nga silang ng utang eh. Hindi pwedeng masabing mayaman ako dahil may utang ako eh. Nagpapatubo ako. Eh kung ako mayaman ba't naman, loko-loko ba ako magpapatubo ako sa mga financing institutions? Yun ang prueba ko hanggang ngayon. After 31 years of this ministry, hindi pa ako mayaman. At hindi ako naghahangad na yumaman. Kailanman, sapagkat ang sabi ng Biblia, yung mga nagpapayaman, yun ay hindi sa Diyos. Bawal ng Diyos sa ministro ang magpayaman. Bakit bawal yan, no, mga kapatid? Ano ba nagagawa niya? Is there an effect? May epekto ba yan sa pananampalataya ng tao? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Timoteo. Kapitulo 6, versikulo 10. Umpisa natin sa 9, saka natin tuloy hanggang 11. Ang kausap po rito ng mga ngaral ay ang mga ngaral ng Diyos. Ang kausap dito ay mga ngaral ng Diyos. Ano ang sabi sa mga ngaral ng Diyos? Basa. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Kita nyo? Ulitin ko, mga tagapakinig, mga televiewers, uulitin ko lang ho ito. Isipin nyo at may ipapaisip ako sa inyo. Kung nag-iisip kayo, kaya na lang kung galit kayo sa akin. Pero kahit galit kayo, huwag nyo nagpapatayin yung television nyo. Awa ng Diyos, mawawala rin yung galit nyo na yan. Nakita nyo. Pag naintindihan nyo ako, maalis ang galit nyo eh. Eto, uulitin ko, papaisip ko sa inyo. Ulit natin. Datapwat
ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Ang tanong ko sa inyo, masama ho bang magnasa ka na yumaman ka? Sagot po kayo. Masama po? Mali. Ang tanong ko sa inyo, ganda-ganda. Masama ho bang magnasa kang yumaman ka? Sagot nyo, masama. Hindi, mali sagot nyo. Kung kayo magnanasa, hindi naman masama eh. Hindi naman kayo mangangaral eh. Paano naman sasama yung... pagka lahat ng tao gusto pulubi siya, hindi aasenso Pilipinas. Masasayang ang Philippines 2,000. Pag ayaw niyong yumaman. Ha? Hindi ba it's a common aspiration of an ordinary human being to prosper? Di ba? And it is not bad to prosper. Hindi masama na ikaw ay maghangad na umangat-angat ang buhay mo na hindi ka laging natutulog sa bangketa. Masama ho bang magnasa kayong yumaman? Bakit ito eh? Basahin natin ulit. Datapwat, ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Sino ito na pag nagnasang yumaman ay nahulog sa tukso? Tuloy. At sa silo, at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalubayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Kita nyo, sino kausap dyan? Si Timoteo, mangangaral ng Diyos. Pag mangangaral, bawal magnasa kang yumaman. Ha? Pero yung magnasa ka, ikaw na miyembro, na umangat-angat ang buhay mo, yumaman ka kung pwede, sa awa at tulong ng Diyos, hindi mo masama yun eh. Ha? Hindi masama. Tanungin niyo si kapatid na Abi. Araw-gabi ko ano nasa niya. Ikaw nasa niya, kumita na kumita. Walang tigil. Diba? Tinanong niya sa akin, Brother Lee, masama ba ikaw yung magnanasa akong kumita? Di ka ako sasama. Basta wala kang inaaping kapwa. Ako kasi tingin ako sa mga kapatid natin iba. Sila, wala akong gawa, hat maghapon, lipas maghapon. Wala naman sila pera, hindi naman sila gawa. Mga tamad ka ako yung mga yun. Dapat huwag ka magpapalipas na maghapon na hindi ka kikita. Para yung gagamitin mo sa maghapon, huwag mo agrabyaduhin sa kapwa mo. Diba? Masama ba yun mga kapatid? O kaya kung gusto mo magnasa kang kumita ng higit sa pangangailangan mo para meron ka pang magawang kabutihan sa iba, o masama ba yun? Ako hindi ako nakakakita ng katwirang masama ang magnasa kang yumaman if you are an ordinary disciple. Pero pagka ikaw ay mangangaral ng Diyos, it makes a difference. Merong malaking difference. Sabi nga ni Mayor Olivares, it's a big difference. Na ikaw na mangangaral ay magnasa kang yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumaman nahuhulog sa tukso sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba, nasinsay sa pananampalataya. Yun ang sama. Pag ang mangangaral na nagnasang yumaman, nasisinsay ang pananampalataya. Ito, ginagarantiyahan ko sa Diyos. Garantiya ko ito. Lahat ng mangangaral na nagpapayaman, mali ang pananampalataya. Ang iglesia, mali. Title pa lang, mali na. Hindi nalalaan yun sa Biblia. Bobo sa Biblia. Yan po ang pansinin nyo. Kasi yung nagnanasang yumaman, nasisinsay sa pananampalataya. Ano ba kahulugan ng nasisinsay?
Tama, mali. Malilinis. Mawawala sa rilis. Kaya ang aral ng Diyos sa mga aral niya, ikaw, tao ng Diyos, so, mangilab ka sa bagay na ito, tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kalinisan. Yun ang aral sa mga aral ng Diyos. Huwag kang magnanasa na yumaman. Magnasa pa lang, masama na. Ayan po, dapat nyo maintindihan. Pero siguro, kung ordinaryo kang miyembro na gusto mong yumaman, kaya ka nagtatrabaho, hindi mo naman pwede alisin mo kung di ka magpa-plastic eh. O, di ba, ba't kaya nagtatrabaho? Ba't tayo nagninegosyo? Kung tayo ordinaryong tao, parang gusto natin yumaman eh, di ba? Gusto natin magkaroon tayo ng mga tinatangkilik. Wala naman taong gusto habang panahon siyang nahihirapan. Wala naman taong gusto na habang panahon matino isip. Gusto habang panahon ay palaboy ng tadhana at natutulog sa bangketa at kinakain yung mga tira-tira sa basurahan. Pero ba taong gano'n ang gusto? Tanungin mo yung mga pulubi kung gusto niya habang panahon siyang pulubi. Kasi kaya nga ako nag-abroad eh, para maiangat ko lang ang aking pamilya sa kahirapan eh. Sawan-sawa na ako sa hirap. Di ba? Kasi mo kapit nagnanasa siyang maalis sa kahirapan, yumaman. Ayun. Pero, pagka-ordinaryong tao, hindi natin masasabing masama yun. Pero sa mga ngaral ng Diyos, masama po yun. Masama yan. Na magnasa kang yumaman. Sapagkat yung nagnanasang yumaman, nahuhulog sa tukso. Matutukso ka na. Matutukso ka na sa politiko, lalapitan ka. Pastor, hihingi ka sana ako ng pabor sa'yo. Ano ba ikayon? Kandidato. Eh, alam mo naman ikaw, kumakandidato tayo para makatiyak akong panalo, kaya lumalapit ako sa'yo. Oh, ano ba ika ang ating kasunduan? Pagka ika ako ang inyong pinangkilik, bibigyan ko kayo ng isang malaking lote na pagtatayuan ng inyong kapilya. O kaya naman, magkano ba ikaw maaari kong maitulong? 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon? Lalo na pag malalaking kandidato, ano? Mahina yung 10 milyones eh. Sige ka, nakipag-usap ka doon sa aming mga ministro. Ako, hindi ako nakikipag-usap dyan, mga ministro. Ayun. Pero ako po kaya ako alam na totoo yun eh. Meron akong mga nakausap na kandidato tungkol doon sa ganun eh. Tumatawad lang sila eh. Ang hinihingi ng isang pastor 500,000 eh. Kasi naman lang naman siya, councilor lang naman eh. Ang hinihingi 500,000 eh. Pinatawaran niya ng 400,000 eh. Mas mataas ang offer ni ganun eh. Kaya di napunta yung walang yung religion yan. Napaka-demonyo niya kung sino man ang gumagawa niya ganyan. Totoo naman yun eh. Meron naman nangyayari talagang gano'n. May mga kandidato na namimili ng boto. At ang unang binibili, mga pastor, malalaki po. Matutukso ka kung ang nais mo'y pera at kayamanan, magaganap yung sinabi ni Pablo. Yung nagnanasang yumaman, mahulog sa tukso. Kaya tuloy kahit na hindi ka masyadong conforme ron, mapipilitan ka na. Yun naman talagang matakaw sa pera, gustong-gusto naman nila yon. Kaya lapitan ngayon sila ng mga kandidato. Lalo na ngayon, usong-uso yan. Ako, uso yan ngayon. Ngayon may mga relihiyon, kinakapital yung kanilang mga miyembro para kumita ng pera. Meron ba talaga yan? Pakinggan nyo, balikan natin na Ikalawang Pedro, versikulo 2. Kapitulo 2, versikulo 3. Ito po. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Kita nyo? Sabi sa mga tao, sa kasakiman sa mga pakunwaring salita, ang gagawin ng pastor, ipangangalakal kayo. Ang ipangangalakal yung miyembro. Ang kinakapital, miyembro. Ulitin natin ang 2:1, tuloy natin sa 3. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hibwang pananampalataya,
na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalita ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Tingnan mo, ano ang gagawin niyang kapital? Miyembro, sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. O, bakit hindi pwedeng ipangalakal? Bibigyan ka ng supot. Mga kapatid, punta tayo dun, sa Libertad, sa Palengke, ha? Sa Muñoz, sa Palengke. Doon sa Cubao, sa Palengke. Punta doon sa Olongapo, lahat ng Palengke. O, ito iyo kapatid. Mura lang naman na siguro, mga halaga ng 20 pesos no? Yung supot na yun, mga santaon lang gagamitin yung supot na yun ng kapital. Saka yung membro, tapos tuturuan yung membro, bago kayo mamulekta, mag-fasting muna kayo mga kapatid, para effective. O, edi hindi mababawasan yun dahil nagpa-fasting ka sahod ka ng sahod na gano'n. Lahat ng palengke, sahuran mo na sahuran. Kaya lahat ng barya sa palengke, naku po, maniwala ka. Malamang-lamang yan O, ipagtanong nyo mga kapatid, kilala ko, nakausap ko kung minsan kung saan sila nagpapapalit ng barya. At kung saan sila nagdideposito ng barya. Nakausap ko yung manager. Alam mo brother, sabi sa akin ng manager ng bangko, ayaw nga namin sana niyang mga barya-barya na ba't mukha ko? Pera rin naman yan Hindi naman nagsisirculate mabuti yan. Alam mo kung bakit? Bakit ako? Pagka ganyan na karami. Bakit gaano ba karami? Isang Pajero undalin dito Isang Pajero na undalin. Bibilangin mo pa ba kayo? Di wala na kaming ginawa, hindi magbilang na lang nun. Kaya for konsiderasyon na lang, dahil kliyente namin, tambak na lang kami ng tambak doon. Hindi mo naman pwedeng ibigay pag may nagwi-withdraw, ibibigay mo ba kayo? Ay, problema pa namin yung maraming barya na yan Maraming barya. Dahil pera. Sino ang kapital? Kapirasong supot at saka miyembro. Sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ikaw ang ipinangangalakal ng pastor mo. Bukod sa salita ng Diyos, pati ikaw kalakal niya. Bakit? Pag maraming-marami na kayo, kalakal ka pa rin niya. Ipangangako ka niya sa kandidato para makahingi siya ng pabor. Tama o hindi? Ganyan na nangyayari sa relihiyon. Maaalis mo ba yan? Maraming mga manlulokong pastor, nagpapayaman talaga Siyempre, lahat ng scheme para yumaman naiisip nila. Biro mo, gagawa ng kapiraso ribbon. Eto, ribbon na yan. Yung ribbon na yan, di kayo guess namin, di may ribbon kayo, eto ribbon na to. Ito ribbon na ito. Yan ribbon na yan. Gagawa ng kapiraso ribbon. Tapos meron daw silang evangelical mission. Pupunta sa isang lugar. Alam niyo kung magkano bayad yan? 40 pesos. Yung kapiraso na yan. Dito sa amin, wala akong bayad yan. Saksi ko, may bayad na may binayaran niya. Wala akong bayad yan. Nilalagyan lang kayo yan para ma-distinguish kung kayo guest sa isang ganitong exposition para kung may papamerienda kami, mauna muna kayong bigyan ng mga kapatid. Kilala nila yung guest at saka yung hindi. Pero, para pabayaran, pinababayaran mo yan. Kapirasong lasing 40 pesos Sabi sa akin ng kapatid na During, taga-Marikis, taga-San Mateo, ano ka ba namin? Binigay pa sa akin yung kanya, 40 pesos kaya, brother. Pwera pa yung 270 na allowance sa pagkain. Hindi mo pagkakakitaan ng pastor, nakakainin ka, 2 araw, 3, 270 isang tao. Hindi 3 araw na pagkain ng tao, 270, mauubos ba yun? Sa isang tao, 270, at papakain mo yun, pilitong galunggo at saka ginisang munggo? Walang niya. 270, pwera pa yung ibon. Pwera pa yung dorm. Ayan. Malakas pagkakita. Maraming pagkakakita. Sabi nga ng Biblia, naglalagay sila ng silo Nanguhuli sila ng mga tao
Kaya alam ko yan, hindi dahil alam ko yan, dahil ginagawa ko. Kaya kung nalaman yan, yung mga iba't ibang iglesyang nasanib sa samahang ito, silang nagpapatuto sa akin kung paano sila kinakatasan at ginagatasan ng kanilang mga ministro sa mga relihiyong kanilang pinanggalingan. Ha? O yan. Saan nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia ba yan? Bibigyan mo ng libreta, miyembro, hulog ng hulog, tapos hindi na mawi-withdraw? Oo. Sa lahat ng libreta, yan ang walang withdrawal, puro deposit. Enero pa lang. Yung ibibigay sa 31 ng Disyembre, Enero pa lang, primero. Inuumpisa na, meron ng libreta. Ay, talagang napakagandang negosyo niyang relihiyon. Ano, pagka sa demonyo, napakagandang negosyo niya relihiyon sa demonyo. Eh kasi walang kakawala-wala ang pere. Captive ang buyer. Captive ang kliyente. Bakit? Meron pa nanampalataya yung mga yan Sumasampalataya sila. Totoo nga naman yon kahit na medyo agrabyado sila. Sa pastor, kahit na puro gastos araw-araw halos. Pwede na Sumasampalataya. Total, mapupunta rin lang naman sa langit Yun ang pag-asa ng miyembro. Yung pala, ang mapupunta sa langit, hindi ikaw. At hindi rin yung ministro mo. Ha? Bakit? Ang ministro mo pupunta sa impyerno Sabi ng Biblia, ginagawa ninyong makaiba yung pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili, yung nahihikayat nyo. Kaya yung mga ministro ang gawa niyan, gumawa ng anak ng impyerno. Kanyo, dalawang layunin. Sila, ginagawa nila yung kanilang nahihikayat, maging anak ng impyerno. Yun ang kanilang gawain. Pasamain ng tao, iligaw, pagsamantalahan, turuan ng kampi-kampi at malimpad na ng palataya. Kaya yung miyembro matatakot ka Hindi ka sa ministro matatakot, sa miyembro yung miyembro magbabanta sa'yo doon sa guwagwa, ang bumugbog sa akin, miyembro, hindi naman ministro Yung ba ministro, makikipagbugbugan ba yun? Matakot lang Ang isusubo sa bugbugan, miyembro. Ikaw ang isusubo sa away. Kaya, nasasabi ko mga kapatid, kawa-awa ang maraming tao sa relihiyon. Ginagawang gatasan, pinagkakakwartahan ng mga mangaral. Pero, iniintindi ba ang ikaliligtas? Pakinggan nyo, sa Ezekiel 34:2 hanggang 5 ni Ezekiel. Pakinggan nyo nakasulat. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Mali spelling. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, Mali. ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Ano ginagawa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. Ang higpit. Lalo na pagdating sa pera, ang higpit. Sa abay ka ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Di ba nararapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo ikaw'y nagsisikain ng gatas, nananamit kayo sa inyo ng mga lana, pinapatay ninyo ang mga pinataba, dadapot hindi nyo pinakakain ng mga tupa. Hindi nyo iniligaw hindi nyo binalik yung iniligaw. Hindi nyo tinalian ang may bali. Hindi nyo pinagaling ang may sakit. Hindi nyo hinanap ang nawala. Pinagpunuan nyo sila may karahasan at may kahigpitan. Ayun. Yan ang ugali nung araw ng mga pastor na nagligaw sa Israel. Yan din ang ugali ng mga pastor ngayon na nagpapasasa sa resources ng miyembro. Ang miyembro, yung resources nila, pinagpapasasaan ng pastor para magpakadakila sa kanyang sarili. Kaya nga lagi ko nasasabi sa samahang ito pag nakita ninyo ako mga kapatid,
na yung pera ninyo at ang resources ninyo at kayamanan ay pinagpapasasaan ko na, lumayas na kayo. Hindi kayo maliligtas pagka ganun ang mangaral nyo. Lumayas kayo. Huwag na kayo magpaalam, lumayas na kayo. At ipamalita nyo sa buong bansa, si Soriano'y ganon, si Soriano'y ganire. Layas kayo. Ba't tayo magsasama-sama kung sa demonyo rin lang tayo? Ano, gagawin ko kayong palabigasan? Ayun. Awa naman ng Diyos, alam ng kapatid, hindi ako ganon. Awa ng Diyos. Miski hanggang ngayon, pinipilit kong kumita ako ng paunti-unti, hindi sa relihiyon. Kung may pera man sa relihiyon, ginagamit yan sa religious matters. Hindi para sa akin. Pinambibili ng Biblia yan. Para sa mga estudyante ng Biblia. Dito ho kasi, meron kaming Bible school. Alam niyo ang Bible school dito? Para sa mga tinitrain namin maging ministro. Para maging katulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. May Bible school ho kami. At ang Bible school dito, hindi kagaya ng ibang Bible school. May matrikula na, may kung ano-ano pang kontribusyon. Dito ho, yung nag-aaral para maging ministro, libre lahat. Pati pamasahe, pati Biblia, pati pagkain. Libre. Maghanap ka sa buong mundo, walang kapareho yung Bible school na yan. Ha? Libre. Tuturuan ka maging ministro, libre, walang matrikula. Eh, yung mga eskwela dyan, kunyari, sasabihin ka, Christian school. Christian school. Money school, bobo. Christian school. Christian school daw yun. Sa Christian school, hindi pinagbibili kaalaman. O, basa. Kaalaman, tuturuan mo ng kaalaman, papagmatrikulahin mo. Buisit ka talaga. Walang niya ka. O, pakinggan nyo sa Christian school. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, ano na yung huwag ipagbibili? Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. O, bawal ipagbili. Karunungan, turo, pag-uunawa, saka katotohanan. O, kung magtatayo ka ng Christian school, magtuturo ka ng Christian values, if they are really Christian values, and if it is really a Christian school, pagbabayarin mo ba estudyante o hindi? Walang bayad dyan, oy. Lasagin mo na ang Christian school mo. Ilagay mo, negosyo school. Kaya kayo yung mayaman eh. Pati eskwela, pinagkakakwartahan nyo, mga demonyo. O, tapos sasabihin sa pulpito, inggit ka lang. Naiinggit ba Diyos nung sabihin yan? Eh, sa Diyos galing yan eh. Salita ng Diyos yan eh. Ang katotohanan, ang turo, ang pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kayo, ano ginagawa nyo? Bukod sa pinagbibili nyo, nininegosyo nyo pa pati salita ng Diyos. Ha? Tatayo kayo ng eskwela, mahal lang matrikula. Ikiusap ba naman yung nag-aaral doon sa ministry school nila na hindi muna makakapagdaya dahil hindi pa nagpapadala yung father niya? Eh, 2 taon nang hindi nagpapadala. Eh, 3 buwan ka na ikaw nakikiusap eh. Puro ka na lang ikapakiusap eh. Hindi ka makakakuha ng test. Hindi nakakuha ng test. Lumayas, nagpunta rito sa amin. Sabi ko, dito ka mag-aral. Walang bayad dito. Pati test dito, walang bayad. Eh, yung kukuha ka ng test, ginawa parang eskwelang negosyo na para makakuha ka ng test, magbayad ka muna ng matrikula. Pag hindi ka nagbayad, hindi ka makakuha ng test. Ano yan? Yan ba Christian school? Devil school yan. Hindi kayo Kristiyano, demonyano kayo, mga walang hiya kayo. Ginawa niyo lahat ng pagkakakitaan sa relihiyon. Kaya sabi sa Biblia, maliwanag na maliwanag yan. Utos ng Diyos sa mga ngaral, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Paano nakakapagtipon? Ginagawa kasing kapital, salita ng Diyos, ginagawang kapital pati miyembro at pati oportunidad religyoso. Ginagawa nilang kapital para lang sila magpasok ng pera sa kanilang samahan. Yan. Kaya ako ito binubuksan sa inyo, mga kapatid, para kung darating ang araw, magkakasama-sama tayo, alam nyo na. Alam nyo na kung paano nyo ako i-gauge kung gano'n na ako. Baka ginagawa ko na yon, na ginagawa ko na kayong kapital. Eh, nung isang beses nga, may lumapit sa akin eh. Brother, kilalang kilala yon eh, lumapit sa akin. Meron lang kaming ipapasok na
mga 10 kotse. Sabi niya. O ay ano po ang maitutulong namin? Kung po pwede ka, gagamitin namin ang pangalan ng inyong samahan. Sabi niya. Para ano ho? Hindi ba ikaw nakaregister kayo? Opo. Hindi ba nag-hold ka ng program sa TV? Opo. May program ka rin sa radyo? Opo. Marami kayong mga coordinators? Opo. Kaya establish kayo sa inyo. Ganito ikagagawin natin. Ako kukuha ng kotse. Tapos papangalan natin sa inyong samahan. Tapos, gagamitin natin yung pangalan ng inyong church para pumasok dito yung tax free. Yung sabi. Huwag kayo ka mag-alala, brother, bibigyan kita. Sumagot yung, magtatlo kami, sumagot yung, magkano ho bibigyan nyo? 5 million ka. Pipirma lang si brother, bibigyan ko siya 5 million. Sabi ko, pasensya na ho kayo, attorney. Hindi ko makukonsensya. Hindi bali 5 pesos lang, basta tama lang. 5 million, baka ho ako mag-dive sa impyerno sa 5 million na yan. Hindi bali na ho. Bagay, totoo yun. Alam niyo kung ba't totoo yun? Talaga naman po pwede ginagamit ng iba yung kasangkapan yung religion nila para magpasok ng mga duty-free imported items. Pinagkakakitaan nila yun. Alam ko yun dahil meron tayong mga nakakausap ng mga purchasing manager mamimili sa Hong Kong. Gagamitin kaya mga para sa kapilya, mga computer, mga sound system, mga amplifier, mga mamahaling mga kung ano-ano, mga sophisticated radios. Papasok dito sa atin in the name of the church. Tax free. Pagkatapos pag nandyan na, ibebenta sa miyembro. Ang laki ng kita ng ministro, ano? Kung sila, sasabihin, naiinggit daw ako. Kung kaya niyong gawin yan, kaya ko rin. Huy! Kaya ko rin yan, huy! Ha? Kung kaya niyong gawin yan, gagawin ko rin yan. Magagawa ko rin. Kaya lang hindi ko ginagawa at hindi ko gagawin dahil nakakakonsiyensya. Dahil may konsyensya ako. Ayun. Siguro sila, wala na silang kilabot. Kaya pati pangalan nga ng Diyos binibente. Lalagay lang sa panyo, mahal na yung panyo Di ba? Pangalan lang ng Diyos, lalagay sa panyo. Bebenta panyo, 45, 35, gano'n. Ba't ka ako doon sa isa, 35 lang? Ba't sa iyo, 45? Kasi ikaw, probinsya naman ito Ano ka ba naman, mamamasahe pa nito mo? Pinagkikitaan talaga. May porsyento pa pala rin yun. Kaya, dyan yung maiisip na ang relihiyon, napakalaking business. Yun ang sabi ni Pablo. Ginagawa nilang kalakalang salita ng Diyos. At ang sabi naman ni Pedro, sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo ng mga magdarayang pastor. Sinabi ba ito ng mga alagad? Sinabi. Ngayon, may nagsasabi ba nito? Wala. Magkakabukuhan sila pag sinabi nila ito ba't ko sinasabi ito? Hindi, ibalik nyo sa akin. Hinahamon ko lahat ng pastor sa Pilipinas. Ibalik nyo sa akin. Patunayan yung kinasangkapan ko relihiyon para ako yumaman. Mabibigo kayo. Lahat kayo, magkampi-kampi, hindi nyo kayang patunayang mayaman ako. Bakit? Wala kayong makikita kayo mahanan Yan ang ating masabi. Wala naman akong deposito sa abroad. Iba mga mangaral dyan, may Swiss deposit account May Swiss accounts. May deposit sa abroad. Hindi na magkasirate sa Pilipinas. Dollar kasi. Maraming remittance galing sa Singapore. Bilyonaryo, mga mangaral ngayon dito sa atin. May mga billionaire preacher na sinasabi. Pagka-billionaire, ang ibig sabihin, ang kantidad nun, hindi multimillionaire lang yon. Ang kantidad nun, more than 1,000 million. Yun mo, 1,000 million, tubong-tubo lang nun sa bangko, hindi na mauubos dahil ng pera. Natupad yung sinasabi ng Biblia. Sila'y laging dakila at
nagsisiyaman. 5:27 ng Jeremias. Sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yan ho. Ngayon, meron pa bang mga ibang kabawalan bukod sa pagpapayaman? Bukod sa pagpapayaman sa relihiyon, ano pa ang mga ibang kabawalan ng Diyos sa mga ngaral? Eto pa isa. Dapat ang pasabi, kung sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang minanasa. Dapat nga Na ang obispo ay walang kapintasan, paano? asawa ng isa lamang babae. Alam niyo, bawal sa obispo, marami asawa. Dapat, kung mag-aasawa man, kasi meron din namang obispo na walang asawa eh. Kagaya ni Timoteo, wala po siyang asawa. Si Tito, walang asawa. Kaya nga si Tito, ni patuli man, hindi nila napilit eh. Walang asawa si Tito, walang asawa si Timoteo. Si Pablo, wala ring asawa. Naka-obispo rin yan, pero walang asawa. Si Kristo, obispo rin, pero hindi nag-asawa sa laman, ano? Pero kung mag-aasawa, ang sabi ng Diyos, kailangan ng obispo. Isa lang ang asawa. Ibig sabihin, bawal mag-number 2. Aba, yung obispo ng Mormon sa 4 na pong mahigit. Walang nga. Ano kaya niyo dokumento sa Amerika? May dokumento ko eh. 48. Yung obispo nilang isa. Yung isa naman nilang obispo, 36. Dito naman sa Pilipinas, meron din nun. Mararae asawa. O ayan, bawal ng Diyos yan ah. Dapat ang obispo, isa lang ang asawa, walang kapintasan. Ano pa sabi? Mapagpigil, Mapagpigil. Hindi drug addict. May obispo ngayon, nakakulong sa Muntinlupa, drug addict eh. Mapagpigil ba yon? Magiging drug addict ka ba kung mapagpigil ka? Ha? Meron ba naman obispo ng re-rape? Yung 9 na taong bata ni-rape sa loob ng kapilya nila mismo. Sipin nyo. Ayan. Kaya kailangan mapagpigil. Ano pa? mahinahon ang pag-iisip, Ayun, tuloy. mahusay, mapagpatuloy, Mahusay. Kailangan ministro, mahinahon ng isip. Hindi basta daldal ka ng daldal. Tutunguan ng sungay. Hindi mahinahon ng isip to. Basta kung makadaldal lang, daldal. O ngayon, hindi natubuhan ng sungay. Asan ng sungay ngayon? Nasa iyo. Mahusay ka. Sabi, kailangan ng obispo, mahusay. Rin naman obispo to, bobo. Hindi marunong magsalita. Bulol pa. O paano yun? Tapos, ano pa sabi? mapagpatuloy, sapat na makapagturo, Ayun, mapagpatuloy. Sapat na makakapagturo. Ang turo, sapat. Hindi kapos. Kailangan ng ministro, sapat sa pagtuturo. Hindi kulang-kulang ang turo. May mga ministro niya, obispo kulang ang turo Hindi alam ng miyembro yung mga iba-ibang mga mahalagang bagay sa salita ng Diyos. Yan po ilan sa mga ayaw ng Diyos sa ministro. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.